Okay, magandang hapon. Okay, dito tayo ngayon sa sa ating solar setup. So ngayong gabi o ngayong hapon, tatry na natin yung yung pinaplano natin. Na ano ba yung plano natin? I-parallel yung magkaibang brand ng battery, magkaibang ampere hour o kilowatt hour na capacity ng battery, magkaibang BMS. So dito meron tayong 200 ampere hour na 48 volts or 51.2 volts na LB Topsun. Then sa baba naman meron tayong blue carbon na 240 ampere hour. Kung hindi ako nagkakamali, same voltage to, 51.4, 51.6. Check na natin. Saan ba nakalagay specs nito? So, hindi yung specs niya. So basta ang alam ko, 48 volts yung nominal voltage nila, pareho. So pang 48 volts siya na day inverter. So ito yung susubukan natin kung possible ba na iparallel o i-combine yung magkaibang ampere hour, magkaibang BMS, lalo na magkaibang brand ng lithium battery. So medyo medyo unsafe, medyo delikado, pero sabi nila pwede daw. May mga iba nagsasabi na hindi pwede. May nagsasabi na pwede daw pero mas madali daw masisira yung mas mababang capacity o siguro itong 200 ampere hour. So hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. At saka medyo risky ito, no? Pero sa pagkakaalam ko, kapag DC voltage at sa almost same voltage, pwede siya i-parallel. So parang bang battery lang ng yan, ng sasakyan, na isang lobat at saka isang fully charged na pinarallel. So ganun yung ginagawa natin sa mga sasakyan, di ba? Yung 12 volts na lead acid, kapag lobat yung sasakyan below 12 volts, so siguro nasa mga 10 or 9 volts. Kapag hindi na niya kayang i-start yung sasakyan, kukuha tayo ng 12 volts na battery at ipaparallel natin, o yung tawag nila pang jump start. Yung iba nga ginagawa pa kapag mga maintenance free na battery o yung mga seal type, itinataob na lang, ipinapatong na lang dun sa para wala ng wire. Pinagdidikit na lang yung dalawang polo. Positive sa positive, negative sa negative. So sa ngayon, buhay naman yung natin, solar natin. Yan, pero dinisconnect lang muna natin yung ating battery. So sa ngayon patay yung breaker natin, yung DC breaker. Naka on grid lang tayo ngayon. Medyo may konti pang solar power hapon kasi. So meron pa konting harvest, then yung kulang sinusuportahan ni Meralco. So wala tayong yung battery. Yan, naka-set up tayo ng, para hindi siya mag-alarm, sinet muna natin yung ating settings ng no battery. Kaya pag pumunta ka doon sa battery, yan, so wala siyang communication, hindi siya nagko-communicate kasi nga ito, dinisconnect natin. So ngayon medyo delikado itong gagawin natin. Hindi natin alam kung magkakaroon ba ng short circuit or kung ano man mangyari. So yung 240 ampere hour natin na blue carbon, ang positive niya nandito at ang negative niya nandito. Samantalang itong LB Topsun natin yan, ang terminal niya nasa ilalim. So ang positive niya nasa kanan, ito. Yan, so ayan, para makita nyo. Ayan yung communication niya at saka yung dip switch. Then ito naman yung negative. So hindi siya pareho. Salisi siya. Kaya ang ginawa natin, ito yung papunta natin ng breaker. Yan, para hindi magulo, no? Yan yung kable natin na negative at saka positive na pumunta dun sa breaker. Dahil yan yung ginagamit natin. At ito yung backup natin na nakadisconnect. So kinabitan ko na yung LB Topsun ng negative niya. Ito, itong negative na to, yan yung black. Pumunta dito sa negative terminal. Samantala yung positive niya,
So mahigpit na to, nakapix na siya dito sa LB1000. Ang gagawin naman natin, isi-short natin dito sa itong terminal na to. Isi-short natin. So sa ngayon patay yan, no? Sa ngayon patay pa yung ano natin, LB1000 at saka yung blue carbon. Ito patay ito, parang nakarekta lang yung display niya kahit nako, pero wala siyang ano, LED. So mamaya papakita ko sa inyo na mag-on niya itong switch niya. Yan. So wala muna tayong communication dahil hindi natin alam, magkaiba siya ng BMS eh. Ang una muna nating itatry ngayon kung possible ba na i-parallel yung dalawang different brand, different ampere hour at different BMS na battery 48 volts. So ang una natin gagawin, medyo delikado siya. So maglalagay tayo ng ano, ito eyeglass, safety glass pala. So safety glass para safe, ano man mangyari, di ba? Kung magkaroon man ng short circuit, pero tingin ko hindi. For safety lang, para sure lang tayo. Okay? So naka-isolate siya ngayon sa ating inverter. Okay, yan. Naka-off yung ating battery breaker. So ang gagawin natin, on muna natin itong ating 240 ampere hour. Yun, nag-on na siya. Okay, so wala tayong communication muna. Yan. Halos pareho naman siya ng ano, ng BMS kasi yung kung titingnan mo yung LED indicator nyo, halos pareho siya. Ito naman yung sa kabila, oh. Tingnan nyo, halos pareho. Then yung display niya halos pareho din, pero magkaiba siya ng ano, ng mga text dito sa ano. So yan yung ating 240 ampere hour. Naka-on na siya. Tignan natin. Okay. Ano ba yung voltage niya? So ang voltage niya is 53.29. At yung kanyang capacity ay, tignan natin yung capacity. Ang capacity niya ngayon ay 94%. Yan. 94%. Cycle niya 432 na pala to. So yan. Then yung ating 200 ampere hour on natin. So hindi pa siya magko-connect kasi negative pa lang yung nakakonect sa kanya, yung positive natin naka-float pa. Kaya kahit i-on ko to, wala dapat pwedeng mangyari. Yan. So na-on na natin yung ating 200 ampere hour. So yan, kung titingnan nyo, halos parang pareho siya ng ano niya, ng display. Pero actually magkaiba siya. Dito makikita mo yung analog info. Dito ang lalabas sa kanya, yan yung pack info. Pack info. Pero halos pareho lang naman mga ibig sabihin yan. At saka kung titingnan mo nga yung LED indicator, di ba? May dalawang LED sa kaliwa, yun yung para sa fault at saka yung parang running o run. Ganon dito. Meron din siyang alarm run at saka yung 6 na LED. Dito 6 din. Pero magkaiba pa rin yan ng BMS. Kasi nga dito sa communication niya o sa mga port magkaiba siya. Okay. So nakita natin na ang voltage nung ating 240 ampere hour ay 53.29. At yung kanyang capacity ay 94%. Okay. Samantalang dito sa ating 200 ampere hour, ang voltage niya is 53.66 at ang capacity niya ay 96. So mas mataas pa yung capacity dito. So talagang sinadya ko na medyo malapit yung voltage bago natin siya i-parallel para in case man na magkaroon ng reaction o yung spark dahil magkaiba siya ng voltage is hindi masyadong malakas o hindi masyadong mataas yung ano. Kasi ano ba yung mga possible na pwedeng mangyari? Pwedeng ang short circuit siya or pwedeng kaya siya magi-spark is dahil either nagdi-discharge yung isa at yung dini-discharge niya is tina-charge naman niya yung isang battery or vice versa kung alin man sa dalawa. So dahil nakikita ko na mas mataas yung percentage ng 200 ampere hour compare sa 240 ampere hour. So sa palagay ko, ang possible na pwede mangyari
is mag-discharge itong 200 ampere hour dahil nga yung percentage niya is mas mataas, or dahil yung battery voltage niya, yung battery pack niya is mas mataas. 53.66 compare natin dito is 53.29. So although mas mataas yung capacity nito, ito ay 240 ampere hour, ito ay 200 ampere hour, mas mataas naman yan yung voltage nito kasi nga unang-una yung percentage niya mas mataas. So habang tumataas yung percentage, tumataas din yung voltage. So ngayon itatry na muna natin ano ba yung possible na mangyari. Mamamatay ba yung BMS, magkakaroon ba ng short circuit, mag-a-alarm ba, or mag-charge o discharge yung isa sa mga battery. So malalaman natin yan dito sa mga display niya. Ayan, meron siyang alarm LED. Ito meron din tong alarm. Kung di ako nagkakamali, yun, meron siya alarm to. Ito yung run niya, green. Ito yung red. Then ito yung status niya. Ayan o, lahat ng LED nakailaw kasi almost full charge to, or 94%. Ayan. So try na natin muna. So ulit natin yung ating safety glass. Okay. So sa ngayon, pareho na siya may voltage. Pareho na siya may voltage. Or pareho na naka-on. Lagay natin sa voltage. Lagay din natin ito sa voltage para masaya. Yan. So ito na. The moment of truth. Ano yung mangyayari kapag pinarallel natin yung different battery? Okay. Ano ba to? Totoo ba to? Bahala na. Okay. Tignan natin kung may spark. Uy. Swerte ah. Swerte, walang spark. Okay, so pwede natin ibabad. So ibababad ko dito. Tutok natin yung ating camera sa ating display. Okay, 1, 2, 3. Ayun. So napansin nyo, nag-negative 11 ampere siya. Ano ibig sabihin? Okay, ibig sabihin, nagdi-discharge siya. Yan, nagdi-discharge. At kung mapapansin nyo, yung 6 na LED, hindi siya nagbiblink, no? So tanggalin ko muna. Yan. So once na ang LED indicator niya, ito, itong 6 na to, once na yan ay steady, dalawa lang yan. Naka-standby or nagdi-discharge. Kapag yan ay nagbiblink, sabihin nagbiblink yung last LED niya. Ito kasi yung ano niya, indicator pataas. Yung sabihin ito yung pa full charge. Ito yung pinaka-lobat niya. Ito yung pa full charge. So dahil nandito LED, kung hindi pa ito fully charge, kung ito ay magcha-charge o ito ay nagcha-charging, dapat yan nagbiblink yan. Same din dito. Yan. So same dito, ito yung lobat niya. Ito naman yung full charge niya, yung nasa umpisa. Ito yung nasa dulo, ito yung lobat. So tignan ulit natin. Check ulit natin kung ano ba yung status. Kasi napansin mo dito, meron siya negative. Ibig sabihin nagdi-discharge siya. So possible dito, hindi pa natin nakita. Maring ito nagcha-charge. So titignan natin yan. Ulitin natin. Okay, ulitin natin. Dalhin muna natin doon sa voltage. Then doon sa voltage. Yan. Okay, so 0 siya oh. 0 ang current, naka-standby siya. 0 ang current, naka-standby siya. So ididikit ko ulit ha. Kailangan madiin siya para hindi siya mag-loss kasi mataas na yung 11 ampere. Okay, 1, 2, 3. Okay, yon. So ngayon, naka-negative 10 ampere or negative 9 ampere. Ibig sabihin, nagdi-discharge to. At yung baba natin, okay, meron siyang positive 7 ampere. Ibig sabihin nagcha-charge. So dapat nagbi-blink yung LED dito. Okay, yun. Okay. Nagbi-blink siya. Yan oh, nakadikit ako. Medyo nangangatog pa kasi dinidiinan ko. Yan. So pwede ko na siguro i-fix yan. Pero kaya hindi ko muna pinipix para makita natin kung ano yung mangyayari kapag nag-disconnect at nag-connect. Okay, so teka lang ha. Hindi ko kasi mabitawan to eh. Tignan natin. Yan.
Wait lang ah. Yan, so nilagay ko siya sa BMS status oh. Ang sabi ng BMS niya, discharging. Okay yan, BMS status. Punta rin tayo dito. Yan, dalhin din natin sa pack status. Yan yung BMS status niya. Okay? Yun. Pack status niya. Ang sabi ay charging. Okay? Medyo masakit na sa kamay. So, disconnect ko muna. Okay, balik natin. Yan. So, tanggalin ko muna yung disconnect ko muna para mawala yan. Okay, disconnect ko muna. Para mag-zero. Okay, mag-zero. So, yun. Safe siya. Okay. Yung safety glass natin, okay pa rin. So, safe siya na i-parallel natin. Wala namang masamang nangyari. So, ano ba purpose natin dito? Bakit natin ginagawa to? Yan. So, dahil ang existing natin is yung 200 ampere hour na LB Topsan, and then nakaampon tayo ng 240 ampere hour. Sayang naman kung hindi natin siya gagamitin, na ibig sabihin lagi na lang naka-backup siya na kapag naubos to ililipat-lipat pa, and then tanghali pa lang full charge na yung isang battery natin na kaya pa niya mag-charge ng additional battery. So yung purpose natin dito is magamit siya, ma-maximize natin yung gamit ng battery at saka ng solar power. Hindi masayang yung maghapon. Lahat ng sobra o excess solar power na hindi kinukonsume ng bahay is mapunta sa battery. So yun. Tignan natin, ipipix ko muna yung mga connection, then hayaan natin siya mag-charge. Tignan natin kung magbabalance yung charging niya. Okay? Siguro susunod na video na lang yan. Tignan natin kung ano yung magiging sitwasyon niya. Ipipix ko muna yung mga battery cable niya. Siguro kung may breaker ako dyan, lagyan ko siya ng breaker para mas maganda, may pan-disconnect tayo. Kasi itong main breaker natin is 2 pole lang. Ito ay 225 ampere yata to, 200 ampere. So para sa dalawang breaker, pwede na yan. Balikan ko kayo kung ano yung mangyayari kapag pinarelease siya. So malamang mag-balance yung voltage, mag-balance sana rin yung capacity o yung percentage ng capacity. Okay? Thank you.